Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aagiwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis. Ano ang Trinidad ayon sa Biblia? Alam po ba ninyo itong paksang ito ay madalas na ito ay pinagdududahan ng napakaraming laban sa Trinity o laban sa Trinidad. At meron din pong nakakalungkot na balita noon pa man no, kami ay nakarating sa Baguio, yung tinatawag ni Elders Council, Brother Junjun, kahit po sa ating iglesia, mayroon na pong naniniwala sa binitarian. Ano ang ibig sabihin ng binitarian? Naniniwala sila na walang Trinity. Ang paniniwala nila ay hindi kasama ang Holy Spirit. Ayan po ay narinig ko at nabalitaan ko sa Baguio nung magkaroon ng Elders Council. Biro po ninyo nakakalungkot. Ito'y nakakalungkot. Madam Lilibet Lorenzo Flores. Sana po sa mga kapatid, mga baguhan, andalangin po at pakiusap po natin sa Diyos, magpakatibay po kayo sa ating pong pananampalataya. Kasi po nakakalungkot po na meron po ngayong nakapasok sa ating samahan na tinagurian ding mga Adventist pero hindi po naniniwala sa Trinity. Opo, inaayawan nila ang Holy Spirit. Kaya kung tawagin sa kanilang pagkilala, hindi Trinidad, hindi Trinity, kundi binitarian. Ayan. Naniniwala sila na si Jesus Christ ang Ama, pero hindi kabilang ang Holy Spirit. Kaya nakakalungkot po. Ayan. Siguro dahil sa kanilang paniniwala ay nabalitaan nila, nakapag-aral sila ng mga aklat ng ating pananampalataya na noong una pang panahon. Pero siguro sa susunod na ating pagtatalakay ay makakaragdag sa atin na ito pong mga bago mamatay si Ellen White. Ayan. Yung kinikilalang mensahera ng ating denomination ay bago pa mangyari ang pagpanaw ni Ellen White ay meron ng mga pioneering, mga mahusay na mga manggagawa natin na bago nabuo ang 27, 28 fundamental beliefs ay meron tayong paniniwala na merong Trinity. Ayan. Namatay si Ellen White 1915 pero bago naging matapos, bago mamatay si Ellen White, naniniwala si Ellen White maging ang ilang niyang mga kasamahan na merong Trinity. Pero nung una, sapagkat ang ating pananampalataya ay progressive, meron din mga ibang mga manggagawa hindi naniniwala sa Trinity. Pero bandang huli sila ay nakapaniwala bago mamatay si Ellen White taong 1915. Kaya, ang topic ko natin, ano ang Trinidad ayon sa Biblia? Yan. Mayroon ding paniniwala ang iba na tinatawag na oneness. Ano yung oneness? Ayan. Kanina ay sinabi natin, ang binitarian ay ang paniniwala, ang Ama at ang Kristo, wala ang Holy Spirit. Ayan. Ngayon, ang iba naman, naniniwala na yung oneness kung tawagin, si Kristo rin yung Ama, si Kristo rin ang Holy Spirit, kaya oneness. Ayan. Ngayon, sa atin po, nais kong buklatin itong aking lumang paniniwala natin sa 27 fundamental beliefs para makita natin ano ba ang Trinity, ano ba ang tinatawag na the Godhead. Ayan. Ang sabi sa atin dito,
sa pahina ng ating 27 fundamentals. Kasi wala pa yung akong hawak nung bago, no? Sabi sa atin dito, sa fundamental beliefs, 2, yan. Seventh-day Adventists believe, ayan, there is one God, Father, Son, and Holy Spirit, a unity of 3 co-eternal persons. God is immortal, all-powerful, all-knowing, above all, and ever-present, ever-present. He is infinite and beyond human comprehension, yet known through His self-revelation. He is forever worthy of worship, adoration, and service by the whole creation. Ayan po, ang paniniwala at paninindigan natin, naniniwala tayo na mayroon lamang iisang Diyos, na mayroong pong 3 personang magkakahiwalay. Kaya ang tawag natin ay Trinity. Bakit Trinity? Ayan, kaya nga 3 person in one God. 3, triunity, 3 nagkakaisa, 3 nagkakasundo, sa isang layunin, sa isang pagliligtas, sa isang panukala. Ngunit, may kanya-kanyang gawain. Ayan, no po? Okay? Ang sabi nga sa isang diksyonaryo, the International Webster New Encyclopedic Dictionary, copyright 1975, ganito naman ang ibig sabihin ng salitang Trinity. Alam nyo, yung iba allergic sa Trinity. Kasi sabi nila, walang Trinity mababasa sa loob ng Biblia. Ganon? Ayan. Wala raw? Ayan. Kaya, madalas ay ginagamit natin yung salitang the Godhead. Ayan. Pero meron pong Trinity. Malalaman nun natin mamaya, meron Trinity sa loob ng Biblia. Ngayon, ito po ang sabi sa atin ng Dictionary Encyclopedic na copyright 1975. Trinity. Sa wikang Latin ay Trinitas. Ayan. The union of 3 distinct persons, Father, Son, and Holy Spirit in one Godhead. Yun. Page 1055. Ayan. Meron po kayong the International Webster New Encyclopedic Dictionary, copyright 1975. Yun po ang sinasabi sa atin. Kaya, tandaan po ninyo na ang Diyos ay mayroong pagka-persona. Kaya sabi nga sa atin, ay 3 person in one God. Hindi tayo naniniwala sa 3 Diyos. Tandaan po ninyo, isang Diyos na mayroong binubuo na 3 persona. Pero sabi ng iba, ay wala namang persona ang Diyos. Ayan. Pero meron po, mamaya aalamin uli natin sa loob ng Biblia. Alamin muna natin sa dictionary, ano pa ba ang ibig sabihin ng salitang person? Pagkatapos na maintindihan natin, yung salitang Trinity o sa Latin ay Trinitas. Ayan, no? 3 persona sa iisang Diyos. Kung tawagin nga sa ibang termino ng Trinity, the Godhead, na binubuo ng Father, Son, and Holy Spirit. Hindi po oneness. Iba po ang Ama, iba po ang Anak, iba po ang Holy Spirit. Tanong, ano pa ibig sabihin ng person? Ayan. Sangayon sa isang dictionary, kung tawagin po yan ay Webster International Dictionary, 2nd edition, page 1827. Ito po ang pagkakabanggit dito. Ano raw po ang person? A being characterized by conscious apprehension, nationality, and a moral sense. Ganito po ang pagkakaliwat sa Tagalog. Isang umiiral na nagpakilala sa nagkakamalay na pagkaunawa pagka may katwiran at may pagkaunawa sa mabuti at masama. Yan po ang ibig sabihin ng salitang person. Madaling sabi sa iba pang termino ay nangangahulugang ito ng isang umiiral na may pagkakatwiran. Tandaan po ninyo, ang isang persona ay meron pong damdamin, meron pong emosyon, meron pong konsensya. Kaya nga, sabi sa atin ng isang dictionary, ang isang persona ay mayroong pangangatwiran. Yung hayop, hindi po persona.
Dahil ang hayop, pwedeng utusan, pwedeng sumuway, pero kailanman hindi makakapangatwiran. Hindi katulad po ng tao, ay meron pong pangangatwiran. Kaya isa po yan sa kahulugan ng salitang person. Ngayon, makikita natin na sa Biblia ay merong Trinity. Bakit po? Kaya nga sabi natin ay 3 person in one God. Bawat sa kanila ay persona o isang person. Gaya ng sinasabi natin na ang isang persona ay merong damdamin, merong emosyon, merong conscious, ayan, merong pagkamakatwiran. Ayan po ang kalagayan ng isang person. Ngayon, ano ang Trinidad ayon sa Biblia? Ano ang Trinity ayon sa Biblia? Pinaliwanag na ng ating pananampalataya at ng diksyonaryo na mayroong binubuo ng 3 persona sa iisang Diyos. Ang nakakalungkot nga, marami ang hindi maunawaan. Sa dahilan, marami ang tumatanggi sa pagiging Trinidad. Bakit kaya? Kasi naroroon si Kristo. Yan. Maraming mga samahang pananampalataya ang ayaw isama si Kristo sa Trinity o sa Trinidad. Ikalawang dahilan, meron namang iba na ayaw isama sa Trinity ang Holy Spirit. Kaya naniniwala sila na merong isa lamang Diyos, yun yung Ama. Hindi kabilang sa salitang Diyos o kabilang sa Trinity, yung Ama o yung Anak at ang Holy Spirit. Yan po ang ibang pangangatwiran ng ibang mga samahang pananampalataya. Ay ngayon, ang tanong sa atin, ano ang Trinity? Pinaliwanag na ng Biblia. Ang sagot naman natin ngayon, meron pong Trinity ayon sa Biblia. Ano po yun? Ang sabi sa atin. Tingnan niyo muna sa Genesis 1:1. Ganito po ang pagkakabanggit sa atin ng Biblia. Marami po ang hindi matanggap o hindi maunawaan na ang Trinity ay meron pong 3 personang magkakahiwalay. Yan. Ang sabi sa atin sa 1:1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ayun, sa makatuwid, ang sanlibutan natin ay hindi basta sumulpot, no? Gaya ng theory ng iba, na merong isang lumilipad sa kalawakan, pagkatapos ng ito'y sumabog, saka nagkaroon ng mga bagay-bagay sa sanlibutan. Pero sa pasimula, sabi ng Biblia, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ayan. Ang Diyos ay pasimula, lumalang ng langit at ng lupa. Ipinakikilala ng Biblia, no? Sa wikang Hebreo, mula sa pasimula, nang sabi sa atin, ang Diyos ay lumalang ng langit at ng lupa. Ibig sabihin, mula po sa wala, gumawa ang Diyos ng lahat ng mga bagay. Kung tawagin nga natin yan ay ex nihilo. Mula sa wala, out of nothing. Yan po ang isa sa katangian ng ating Diyos. Ngayon, yung salitang Diyos sa Genesis 1:1, pag tinignan po ninyo sa Hebrew manuscript niyan, ay ang salitang ginamit po dyan ay Elohim. Hindi po Elohim. Hindi po hindi po Eloah sa singular niyan. Kundi ang pagkakagamit po dyan ay Elohim. Higit po sa 2. Ayan po ang terminong ginamit dyan. Pero pagka singular, hindi plural ang pagkakagamit, pwede pong tawagin niyang Eloah, or Elohim. Ayan. Diba? Ang pagkakagamit po dyan, Elohim, ibig sabihin niyan ay plural. Ay, sino po yan mga yan? Yan yung Father, Son, and Holy Spirit. Tandaan po ninyo, sa Old Testament hanggang sa New Testament, kapwa umiiral yung Trinidad na yan, yung Trinity na yan, yung dagahated na yan. Kapwa po yan umiiral maging sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Tatandaan po natin na ang sanlibutan, ang Diyos ang gumawa. Pero ang aktibo na gumawa niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po ninyo, yung Diyos Ama, lakat ng kanyang nais na mangyayari,
si Kristo ang gagawa. Lahat ng gustong sabihin ng ating Panginoong Ama, gustong gawin ng Ama ay magdadaan sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, nang lalangin itong ating mundo, hindi lamang Ama ang kasama rito. Kasama rin dito ang Holy Spirit, kasama rin dito ang ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Sa katunayan nga, pag binaba natin sa talatang 2, ganito ang pagkakabanggit sa atin ng Henesis. Ayan. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Ibig sabihin dito, nang magsalita ang Diyos sa Genesis 1:1, silang tatlo po ang nagpanukala, sila pong tatlo ang gumawa nitong sanlibutan ito. Kasi ang tawag nga po sa kanila ay iisang Diyos na binubuo ng tatlong persona na magkakahiwalay. Ang tangi lamang lumalang dito ang tangi lamang pwedeng tawaging Diyos, yun lamang pong makalala lang. Pagka ang isang Diyos ay tinatawag na Diyos, pero hindi po siya makalala lang, ay hindi po yan tunay na Diyos. Ano po? Inuulit ko po. Ang tunay na Diyos ay makalala lang po. Ayan. Pag hindi po tunay na Diyos, hindi po makalala lang. Ang tawag po dyan ng Bible, ano ang mangyayari pagka tinatawag na isang Diyos, pero hindi naman creator, hindi naman makalala lang ng langit at ng lupa. Mula sa wala. Ayan, mula sa wala. Malilipol po yan. Ano po? Kasi merong mga nagsasabing kahit tao makagagawa din ng bagay. Siguro ang masasabi natin sa ganong katwiran, baka nakagawa siya dahil meron ng bagay na sumulpot. Pero ang ating Diyos, nakagagawa ng bagay mula sa wala. Yan ang sinasabi natin. Pero pagka yung tunay na Diyos mula sa wala, nakalala lang, yan ang tunay na Diyos. Pero yung tunatawag na Diyos na hindi naman nakalala lang mula sa wala, ex nihilo, hindi yan tunay na Diyos. Malilipol yan, sabi ni Jeremiah sa chapter 10. Okay, ngayon, ito pong tatlong ito ang magkakausap at magkakasama nang sabihing lalangin natin. O kaya presente na ang Holy Spirit dito sa verse 2 ng chapter 1, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Di ba? Balikan natin, Sister Leona. Ayan. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Alam po ba ninyo na ang Holy Spirit ay meron ding kanya-kanyang katawagan? Kung papaano ang Diyos pwedeng tawagin Yahweh, Elohim, El Shaddai, malaking bato, moog, pastol, tupa, leon. Ang Holy Spirit, meron ding ibang katawagan. Ang tawag nga sa kanya, Espiritu ng Diyos Sa ibang mga talata, Espiritu ni Kristo. Meron din Espiritu ng Ama. Kaya, sabi sa atin, ay ang Holy Spirit, tinatawag ding Espiritu ng Diyos. Alam po niyo sa Bible Commentary, Volume 1, nais kong bumasa, isingit lang natin itong Bible Commentary para makita natin na itong nasa chapter 1, verse 2 ng Genesis, ng Espiritu ng Diyos, walang iba kundi yan po yung ikatlong persona ng kadyosan. Yung Espiritu ng Diyos na nasa chapter 1, verse 2, yan po ang Holy Spirit na ikatlong persona ng Trinity o ng the Godhead. Ito po ang sabi sa Bible Commentary, Volume 1, page 209. Ito po ang sabi, is the Holy Spirit the third person of the Godhead. Yan. Bible Commentary, Volume 1, page 209. Kaya ang Holy Spirit sa panahon ng creation, presente na. Kasama na ng Diyos Ama.
Ayan. Ang tanong natin ang Holy Spirit ba nakalala lang? Ayun. Kaya nga, ang pauna nating sinasabi, yung Diyos dapat makalala lang. Ayan. Pero pagka ang Diyos hindi naman nakalala lang mula sa wala, hindi yan kasama sa pagiging iisang Diyos. Ang Holy Spirit ba, kabilang ba sa pagiging Diyos? Kabilang ba sa Trinity? Kasi sinasabi natin, dapat ang tunay na Diyos nakalala lang Ang tanong, ang Holy Spirit ba nakalala lang? Ayan. Tingnan natin ang 33 talatang 4 ng aklat ng Job. Ayan, tingnan natin. Kasi dito marami ang wala namang tutol sa pagiging Diyos Ama. Ang marami na lang nagiging problema sa Holy Spirit at si Kristo. Ayan. Pero sa Ama, wala namang problema kahit anong uri ng fellowship, anong uri ng denomination. Hindi naman nila kino-question ng Ama Ang madalas nilang tinatanggihan dyan, kundi si Kristo, ang Holy Spirit. Ayan. Ngayon, nasabi sa atin, sa 33 talatang 4, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos, ang hinga ng makapangyarihan sa lahat, nagbibigay sa akin ng buhay. Ayan. Maliwanag ngayon rito yung Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit, isa yan sa kanyang katawagan. Ano sabi sa atin? Nilalang ako, nino, ng Espiritu ng Diyos. Sa makatwid, yung Espiritu ng Diyos, walang iba, kundi ang Holy Spirit, ay manlalalang. Isang creator. Ngayon, pagkatapos nating makita, yung Ama ay creator. Yung Holy Spirit ay creator. Ang tanong natin, paano si Jesus Christ? Paano si Jesus? Presente na ba? Existing na ba? Sa panahon ng paglalang, ng creation? Kabilang na ba dyan si Jesus Christ? Bago pa siya magkatawan tao, siya na ba ay kasama doon sa salitang ng pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa? Kasama na ba si Jesus Christ? Pero bago natin sagutin, si Jesus Christ ba ay kasama? Patunayan muna natin ng mayroong Trinity sa Biblia. Unang-una, yun na nga ang Genesis 1:1. Punta tayo sa talatang 26 ng aklat ng Genesis. Ayan. Tingnan po natin. Huwag po sana akalain ng ibang mga bumabasa na ang kausap sa aklat ng Genesis sa chapter 1 verse 26 ay mga anghel. Hindi po. Alam ko po ang inyong babasahin na ang lumalang ng sanlibutan ay isa, walang kasama. Di ba? Siguro tatakbo kayo niya nasa aklat ng Isaiah 40. Kaya naman tatakbo kayo sa Deuteronomy 4:39. Merong isang Diyos, wala nang iba. Ayun, tatakbuhan niyo yun pero, hayaan nyo muna, siguro, para maintindihan muna natin, bago kayo lumundag doon sa talatang binanggit ko, dito muna tayo sa talatang 26. Ayan. Sinabi ng Diyos. Kanino? Ayan. Kanino niya sinabi ito? Sa mga anghel? Hindi po. Ayan. Kasi po, pag sinusod nyo isa-isa yung talatang 26, dyan lang Kahit wag na kayong lumipat pa sa ibang mga aklat, dito lang. Ano ang sabi? Sino nagsabi? Ang Diyos. Kanino niya sinabi? Ayan. Sino ang kasama niya rito? Sino ang kausap niya rito? Madali namang uunawain kung bukas lang sana ang isipan ng mga nagsusuri. Yung tumatanggi sa Trinity, madali namang maunawaan ng 26 ng Genesis. Maliban na lamang talaga kung tatakloban ninyo ang inyong paningin o ang inyong tenga kung mangangati ba yan o kung titingnan ng inyong mata kung mabubulag ba yan. Mahirap nga ninyong maunawaan yan. Ang ating Panginoon Jesucristo nagbibigay ng liwanag Nagbibigay ng karunungan sa mga bukas na puso na gustong matuto ng salita ng Diyos. Again, 26, ganito po. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Pansinin po ninyo yung pagkakatermino nito. Diba? Unang-una, kung yung anghel ang kasama rito, ibig sabihin, ay ang kausap dito ay anghel,
kanino tayo ilalarawan nung sinabi ng Diyos na lalangin natin? Di ang lalabas dyan, ang kalarawan natin ay anghel. Uubra ba naman yun sa talatang sumunod? O di sa mga pangungusap na ito, di ba? Ano sabi? Ayon sa ating wangis. Di ba? Ano ba yung wangis ng Diyos? Ayan, naku po, tatakbo na naman tayo niyan. Ano ba ang wangis ng anghel? Di ba? Kung ang Diyos ay kausap yung anghel, ang liwanag, halimbawa, sabayan natin muna yun. Sige, anghel ang kausap. Ano sabi ng Diyos sa anghel? Kunyari lang, anghel ang kausap. Sundan lang muna natin yung inyong gustong mangyari. Hindi yung gusto ng Biblia. Ayon sa ating wangis. Hindi ba? Kung yung anghel ang kausap dito ng Ama at iwawangis tayo sa anghel, alam na. Alam na, di ba? Ngayon, pagkatapos banggitin ito, kaya hindi uubra dito yung anghel ang kausap Biro mo, kawangis ng anghel, kawangis ng Diyos, dalawa ang kawangis mangyayari niyan. Di ba? Sa larawan ng Diyos, sa larawan ng anghel. Ganun ang mangyayari niya kasi sinabi ng Diyos sa mga anghel, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Di magkakaroon tayo ng wangis ng Diyos at wangis ng anghel. Ganun ang mangyayari. Di ba? Kung ganun ang explanation ng Biblia. Pero hindi. Bakit hindi? Mangyari po kasi, ang kausap dito ng Diyos ay manlalalang. Di ba? Yung mga anghel, created. Hindi creator. Sige po, sumandaling isipin natin. Magbulay-bulay tayo sa 26 ng Henesis. Di ba? Yung anghel, hindi po creator. Hindi po nila kayang gumawa mula sa wala na gaya ng ginawa ng Diyos ex nihilo, out of nothing. Kaya ba ng anghel na gumawa ng tao? Kaya ba ng anghel na gumawa ng langit at ng lupa mula sa wala? Hindi. Diba? Bagamat sila mayroong lakas, may kapangyarihan, pero hindi nila kayang ang ginawa ng Diyos, hindi na po nila kaya. Di ba? Kaya ang kausap dito ng Diyos, walang iba kundi ang mga manlalalang. Mga creator. Di ba? Kasi dito nalilito kasi sila doon sa salitang Diyos Saka doon sa terminong iisang Diyos. Maraming nalilito Saka yung salitang walang kasama, liban sa Diyos, siya lamang. Nalilito sila ron Di ba? Ang alam lang kasi nila, pag sinabing isa, isang piraso. Ayan. Pag sinabi ng Biblia, ako'y Diyos, wala nang iba. Ako'y Diyos, wala nang kasama. Ang alam lang nilang Diyos dyan, yung Ama. Di ba? Kaya ang iba nalilito doon sa salitang yakid, ikad. Di ba? Yung salitang isa. Maraming isa. Dalawang isa. Isang isa. Ayan. Di ba? Maraming nalilito kaya ayaw nilang tanggapin ng Trinity. Dahil nalilito sila. Pero ang totoo sa nakakaunawa, sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo at ng Holy Spirit, madali pong maintindihan yung salitang Trinity, yung salitang the Godhead. Doon nga, sa Henesis 1:26 di ba? Lalangin natin. Di ba? Kahit na yung batang nag-aaral pag tinanong mo, alin bang salita ang nagpapayag ng pagka-plurality? Yung pagka-plural, pagka-marami. Sasagot ang mga bata, yung salita pong as, yung salita pong natin. Di ba? Hindi pa ba maintindihan ng ibang mga nagbabasa ng Biblia na
yung salitang natin ay higit sa isa. Yung salitang as, higit sa isa. Meron ba naman salitang natin? Meron ba naman salitang as? Di ba? Pagkatapos isang-isa. Pagka Biblia at ang Diyos at ang mga manunulat nito, ay naiintindihan nila yung salitang ikad. Naintindihan nila yun. Halimbawa, balikan natin, Sister Beltran, yung 26. Lalangin natin, ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. O hindi ba? Higit sa isa yan. Hindi yan isang piraso. Ngayon, sino ngayon ang kasama dyan? Ng Ama. Lalangin natin, yung salitang natin. Ayun na, pinakita na ng Bible, ang Holy Spirit, Creator. Ngayon, si Jesus Christ ba, Creator? Kabilang ba rito sa salitang natin? Siya ba yung kausap ng manlalalang? Kaya nga magkakausap dito, pare-parehas na Creator diba? Ano sabi sa atin ng 1 hanggang 3? Tingnan natin. Yan, wag lang yung baluktutin yan Wag lang yung baluktutin. Kasi yung iba ay nainganyo sa aral ng semi-Arians. Di ba? Semi-Arians saka mga Arianism naniniwala na Diyos din si Kristo pero siya ay nilalang. Siya ay ginawa. Ayan. No? Yan yung mga Arianism. Di ba? Yung semi-Arian, yun nga, sinabi kong God, pero nilalang siya, ginawa siya. Yan. Kaya nakakalungkot Jason XD, di ba? Doon sa mga naniniwalang Diyos, pero si Kristo, Diyos, pero nilalang siya. Yan, mga semi-Arians yan. Ngayon, tinan natin, huwag lang babaluktutin, maliwanag naman 1:1 hanggang 3 Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ayan na, yung huling bahagi na yan Kung si Kristo ay Diyos, tapos siya ay nilalang, tapos saka siya gumawa ng sanlibutan. Yan ang mga semi-Arianism. Karamihan din dyan, mga nagtuturo niyan, mga dating daan, yan. Mga saksi ni Jehovah, yan, mga nagtuturo na si Kristo ay nilalang, literal na ipinanganak. Ayan. Kaya, iba naman ang pagkakagamit, kaya hindi na niniwalang si Kristo ay Diyos, nilalang lamang siya dahil salitang panganay. Pero dito, wag lang sanang baluktutin, kung bukas lang sanang isipan ng mga tao. Kaso wala tayong magagawa, kundi sabihin natin ito. Ang liwanag naman sa 1 pa lang, sa bandang baba ng tala, at ang verbo ay Diyos. Diba? Hindi naman sinabi, at ang verbo ay naging Diyos. Diba? At ang verbo ay nagkaroon ng Diyos. Diba? Nang pasimula, siya ang verbo. Hindi sinabi diyan, nang pasimula, siya ay verbo. Di ba? Hindi rin sinabi, at ang verbo, ang Diyos. Hindi rin naman. Ibang-iba yung definite article niya, di ba? At ang verbo ay Diyos. Ayan. Hindi diyan sinabi, ang verbo, ang Diyos. Di ba? Ayan. Maliwanag na po yan, wag sanang baluktutin lang Verse 2. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Verse 2. Ito rin, nang pasimulay, sumasa Diyos. Verse 3. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Diba? Malinaw naman yan Hindi naman yan malabo Malabo lang kung ayaw namang tanggapin.
Malabo lang kung talagang gustong palabuin. Di ba? Ang linaw naman ang sabi ng ating Panginoong Hesus eh. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. O siya yung kasama doon sa salitang natin. Lalangin natin. Pare-pares na creator. Pare-parehas na manlalalang. Ngayon, ito yung isang halimbawang tanong ng iba. Tinatanggap namin si Kristo'y Diyos. Pero hindi siya kapantay ng Ama. Yan naman. Di ba? Diyos din po siya, pero kaya lang maliit na Diyos. Ayan, yan naman ang iba rin eh. Ngayon, kung tinatanggap naman nilang Diyos, at hindi naman kabilang doon sa pagiging Diyos katulad ng Ama, hindi creator lalabas dyan si Kristo, malilipol si Kristo niyan. Kasi ang tanong natin dito sa talatang niya, si Kristo manlalalang Gaya nga sabi ng Jeremias, tingnan niyo, pagka ang isang Diyos hindi manlalalang ng langit at lupa, malilipol po yan. Pakinggan po ninyo. Ito'y nasa Jeremiah chapter 10. Bubuklat na po ko ng Biblia. Tingnan natin sa verse 11. Kung tatama po. Yan, chapter 10 ng Jeremiah. Nubuklat ko po rin ang aking Bible, tatama. Ayan, dito muna tayo sa 10 at 11. Ayan. Kanyang ginawa ang lupa sa pamamagitan. 12 na yan, Doon tayo sa verse 10 hanggang 11, sister. Yan. Ngunit ang Panginoon ay tunay na Diyos. Ayan. Ano uli? Ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos. At walang hanggang hari. Sa kanyang poot ay nayayanig ang lupa at hindi matatagalan ng mga bansa ang kanyang galit. Ano daw po ang pagkakabanggit ni Jeremiah? Yung tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos. Ayan. Ano po ang criteria? Ano po ang kakayanan nitong tunay na Diyos? Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Tuloy natin sa talatang 11. Ganito ang inyong sasabihin sa kanila. Ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa, ang mga ito ang mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Ano po ang pagkakabanggit ni Propeta Jeremiah? Kapag kami nagsasabi, isang Diyos na hindi naman gumawa ng langit at lupa, malilipol. Ang tanong ngayong hapon, si Kristo ba ay tunay na Diyos o hindi? Yan. Kayong mga kaibigan naming nagsusuri, ayan, mga kapatid na nalilito sa Trinidad, ayan, doon sa mga taong lumalaban sa doktrinang Trinity. Kung hindi po ninyo matanggap na si Kristo ay tunay na Diyos, lagay muna natin sa ibang bahagi. Naniniwala sila na si Kristo ay Diyos. Kaya lamang hindi tunay. Ayan na, ito na tayo, ayan. Diba? Naniniwala sila na si Kristo ay Diyos, pero hindi tunay na Diyos. Ngayon, ito nang ng Bible sa inyo. Kung si Kristo hindi tunay na Diyos, di ba? Ibig sabihin nito, si Kristo kasamang malilipol. Ayan na. Sige, bulay-bulayin muna natin yon. Sabi ni Jeremiah, kung merong magsasabi sa isang Diyos na ito'y lumalang, na hindi lumalang ng langit at lupa, malilipol. Ngayon, yung mga tumatinggi kay Kristo,
na si Kristo ay Diyos pero hindi tunay, eh, anong mangyayari sa Kristo nyo? Eh, malilipol. Eh, sabi ni Jeremiah, ito ang tunay na Diyos. Ay siya ang buhay na Diyos, ang makapangyarihan. Sa verse 12 nga, siyang gumawa ng langit at lupa, yung tunay na Diyos. Eh si Kristo ay manlalalang. Hindi magagawa ang sanlibutan kung wala siya. Ginawa ang sanlibutan sa pamamagitan niya, through Him or by Him. Sabi sa English version. Di ba, Sister Priya Laines, yung yiga? Di ba? Eh kaya kayo po, pasensya na po kung talagang ayaw ninyong tanggapin. Eh lumalaban po kayo sa nakasulat. Tinatanggap nyo na si Kristo ay Diyos, pero hindi tunay. Eh sabi ni Jeremiah, sinasabing Diyos pero hindi tunay at hindi lumalang ng langit at lupa, eh malilipol. Di ba? Eh pag sinabi naman natin si Kristo ay Diyos, may kakayanang lumalang ng langit at lupa. Ngayon, kung lumalang ng langit at lupa itong Kristo, eh di tunay siyang Diyos. Di ba? Ay yung hindi tunay, hindi makalala lang ng langit at lupa eh si Kristo ay nakalala lang ng langit at lupa. Eh di siya'y tunay na Diyos. Di ba? Paano yan? Eh yung tunay na Diyos nakalala lang ng langit at lupa Pero merong Diyos na hindi nakalala lang ng langit at lupa, malilipol yun, sabi ni Jeremiah. Kaya, para hindi masunog yung Kristo ninyo, tanggapin ninyo na si Kristo ay tunay na Diyos, tunay na manlalalang. Di ba, Ate Ruth Tobias? Di ba? Ngayon, balikan natin, Sister Beltran, yung 26 ng Henesis. Ayan. Ano ba ang Trinidad? Meron bang Trinity sa Biblia? Ayan. Ay, meron po. Meron po. Ay, ngayon, tingnan natin ito. Alam nyo, sa mga nagbo-broadcast, yung mga nagtuturo ng Biblia, sila naman ay umaamin at gumagamit ng iba't ibang salin. Iba't ibang version para lang patunayan nila yung kanilang gustong patunayan. Pero tingnan nyo rito sa mga tumututol sa Trinitarian. Ito, sabi ng Amplified Bible, Sister Beltran, sa isang salin ng Amplified, dito sa Genesis 26, silang tatlo yung tinasabi ng Bibliang lalangin natin. Kaya hindi anghel ang kausap dito. Tingnan ninyo. 26 ng Genesis. God said, let us. Nakita niyo? Let us. Lalangin natin. Sinong may sabi? Yung Diyos. Sinong sumulat? Si Patriarkang si Moises. Ano ang sabi? Ng Diyos? Lalangin natin. Let us. Sino yung us na yan? Sino yung natin? Ito na po. Father, Son, and Holy Spirit. Make mankind in our image, after our likeness, and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the tame beast, and over all of the earth, and over everything that creeps upon the earth. Ayan, Amplified Bible. Ngayon, nabasa na po ninyo, nakita na po ninyo, narinig, hindi pa rin ninyo yan tatanggapin. Maliwanag na po yan. Ayaw niyong tanggapin. Di lumalaban na po kayo sa nakasulat. Sana po wag niyong labanan itong Trinity itong nakasulat sa Biblia. Father, Son, and Holy Spirit. Yung salitang let
us. Lalangin natin. O, di ba? O, kaya yung verse 27 yan eh. O, tingnan natin yung verse 27 na. Pagkatapos na mangyari yan, so God created man his own image, in the image and likeness of God, He created him, male and female, He created them. Diba? O, laging isa na naman. Yung Diyos diyan. O, ngayon, para magets tayo kahit na maliliit ng mga bata, kunan natin yung isa pang pinagkunan ng salitang ikad. O, tingnan natin ito. Tingnan natin yung chapter 2 ng Henesis. Ilagay natin sa 23-24 ng Henesis. Hindi po, kahit ano ng version. Balik ka sa King James. Okay, ang Biblia. Yan. Sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ayan, 24. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ito po, pansinin po ninyo, pinagdalawa at naging isa. Ang ginamit po dyan sa wikang Hebreo, yan ay ikad. Saan po sila naging ikad? Tingnan po ninyo ang ginamit katulad ng Deuteronomy 6:4, di ba? May isang Panginoon, may isang Diyos. Ikad din ang ginamit dun eh. Yung salitang isa. Dito ginamit din dito sa Henesis 2, isa. Ikad din ang ginamit. Ngayon, tingnan natin. Suriin po natin para mawala na po yung kalituhan ninyo. Di ba? Sa pagiging Trinity. Ito. Isang persona si Eva. Isang persona si Adam. Isang laman si Eva. Isang laman si Adan. Tingnan po ninyo. Si Eva, siya ba si Adan? Hindi. Si Adan, siya ba si Eva? Hindi din. Kaya, sira dito yung wanes eh. Masisira dito yung doktrina ng wanes. Si Eva, hindi si Adan. Si Adan, hindi si Eva. Isang persona si Adam. Isang persona si Eva. Isang laman si Adan. Isang laman si Eva. Ayan, ano? Ngayon, ito yung bilang ng Diyos, hindi bilang ng tao. Nang magsama at pagdalawain, yung dalawa ay pag-isahin. Ano sabi ng Biblia? Yung dalawa, ano na? Hindi dalawa, kundi ano? Isang laman, ikahad. Di ba? Ay, ang Diyos ang nagsabi nun eh. Ang dalawa'y magiging isang laman. Pero kung tayo ang magsusuri, ay hindi, iba yung laman si Eva eh. Ibang laman si Adam. Isang persona si Eva, ibang persona si Adam. Pero nung gawin ng Diyos, pagdalawain, naging isang laman. Isang laman sa dalawang personang magkaiwalay. Nakuha ninyo? Isang laman si Eva, isang laman si Adam, nang pagsamahin ng Diyos, hindi na sa dalawa, isang laman. Ngayon, kung ipipilit pa rin ninyo yung gusto ninyo, abay, lumalaban kayo rito sa Biblia. Di ba? Kung ako sa inyo, tanggapin ninyo yung sinasabi ng Diyos ayon sa Biblia. Sa mga Hebrew, naiintindihan ito eh. Di ba? Naintindihan nila yung salitang ikad. Naintindihan nila yung salitang iisa. Dito sa Deuteronomy 6:4, saka sa Henesis 2:24. Kaya merong Trinity sa loob ng Biblia. Ginamit yung salitang Henesis 1:26.
ng Amplified Bible. 11:7 ng Genesis. Tingnan pa rin natin. 11:7 ng Genesis. Kasaysaya naman yan, magtayo sila ng Torre ni Babel. Di ba? Pagkatapos ng guho, panahon ni Noe, nagtayo sila. Ano sabi rito? Hali kayo, tayo'y bumaba, at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika. May salitang tayo, may salitang atin. Nasa langit po yan. Di ba? Yan. Ano pa? Tingnan natin, ano pa? Meron na tayong binanggit na Trinity, ha? Meron na. Maliwanag na po sana yung Genesis. Punta tayo sa 48 ng Isaiah. Ayan, dito tayo. Isaiah 48, simulan natin sa talatang 12. Ayan. Inyong dinggin ako, o Jacob, at Israel, tinawag ko. Ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Titigan nyo, mga kapatid, mga kaibigan. Sabi ni Prophet Isaiah, sa kanyang sulat, nang sabi ng Diyos, inyong dinggin ako. Pinadidinggin tayo ng Diyos. Jacob, Israel, tinawag ko. Ako nga. Naalala nyo yung salitang ako nga? Opo, madalas itong gamitin ng ating Diyos, yung salitang ako nga. Pero meron ding gumamit ang salitang hindi Diyos na lumalang ng langit at lupa. Opo, meron din namang nagsalitang ako nga, pero hindi lumalang ng langit at lupa. Pero itong tinutukoy nating ako nga, lumalang niya ng langit at lupa, Sister Lisa Marie Abacan. Ang sabi rito, yung ako nga, ako ang una, ako rin ang huli. Siguro yung sa mga nag-aaral ng Biblia, alam na alam nila yung terminong ako nga. Ayan. Kaya ang tanong natin ngayong hapon, sino ba tong ako nga? Ako ang una, ako rin ang huli. Kayo pong mga tumututol sa Trinitarian, kayo po na tumututol sa pagka-Diyos ni Kristo, tingnan po ninyo itong 48:12 ng aklat ng Isaiah. Itong ako nga, ako ang una, ako rin ang huli, ano ang kanyang ginawa? Sumunod na pangyayari. Ayan, sa 13. Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa. Ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. O merong creator. Yung creator na yan, lumalang, naglagay ng patibayan ng lupa, nagladlad ng langit. Isang creator po siya. Anong tawag ko sa kanya? Ako nga. Ayan. Ako nga ang una, ako rin ang huli, na naglagay ng patibayan ng lupa, at siyang nagladlad ng langit. Sino po yan? Ayan na. Di ba? Sino po yan? Sa talatang 16, ito na po ang pinali. Yan, verse 16. Tingnan natin. Kayo'y magsilapit sa akin. Sino yang nagsasalitang yan? Yun yung nasa verse 12, na inyong dinggin ako. Yan. Na nagsasabing, ako nga.
Ako ang una, ako rin ang huli. Una siyang naglagay ng lupa, nagpatibayan ng lupa, nagladlad ng langit. Verse 16, kayo magsilapit sa akin, inyong dinggin ito mula sa pasimula, hindi ako nagsalita ng lihim. Mula ng panahon na nangyari ito, nandoon nga ako. Ayan. Sino po ito? Yun yung ako nga, na ako ang una, ako ang huli, naglagay ng patibayan ng lupa, na nagladlad ng langit. Bago nangyari ito, nandoon nga ako. At ngayon, sinugo ako. Ayan. Tinampun ninyo. Ay hindi po yan si Propeta Isayas. Huwag niyong sasabihin yung sinugo rito, si Propeta Isayas, hindi po. Dahil mamamali kayo sa immediate context nito, doon pa lamang sa 12:13, hindi naman makalala lang si Propeta Isayas. Kaya ba ni Isayas na gumawa ng langit at lupa? Ang sabi, ako nga ang una, ako rin ang huli. Hindi kayang sabihin ni Propeta Isaiah yan sa kanyang sarili. Di ba? Hindi kayang sabihin ni Propeta Isaiah yan o ikapit sa kanyang sarili na ako ang una, ako ang huli, ako naglagay ng patibayan ng langit lupa. Hindi po. Ay ngayon, sa talatang 16, sinugo ako. Ayan, maliwanag na po. Sino yan? Sino nagsugo? Tinan nyo. Iba yung inutusan sa nag-utos. Iba yung sinugo sa nagsugo. Iba yung dumalangin sa dinadalanginan. Di ba? Sinugo ako, nino ng Panginoong Diyos, isa. At ng kanyang Espiritu, dalawa. Ikatlo, yung nagsasalitang sinugo, ay di may Trinity. Di ba? Yan, Trinity na yan. Yan yung binubuo ng the Godhead. Yan yung tatlong persona sa iisang Diyos. Litong-lito kayo sa iisang Diyos, hindi ba? Michi Donoso Cortesano and family, ayan. Di ba? Kami nga hindi nalilito Di ba? Naiintindihan nga namin sa tulong ng aming Panginoong Hesus sa magitan ng Holy Spirit Naiintindihan namin yung Trinity. Naiintindihan namin. Nauunawaan namin. Wag lang kayong lumaban sa nakasulat. Mauunawaan din po ninyo Madali namang unawain din ito. Itong nasa Isaiah 48. Pumunta lang muna kayo sa 12. Di ba? Dinggin ninyo ako, o Israel, o Jacob. Di ba? Ako nga. Ako ang una, ako ang huli. Di ba? Sa verse 12. Tapos sa verse 13, ako ang naglagay ng patibayan ng lupa, ako ang nadladlad ng langit. Di ba? Tapos sa verse 16, ako'y sinugo. Di ba? Opo, Ninang Perla Ramos, magandang hapon. Miss na rin po kayo. At Mami Esther. Brother Charlie, magandang hapon sa pamangkin ni Mami Esther. Di ba? May Trinity ayon sa Biblia Uunawain lang po ninyo. Di ba? Verse 16, ang sabi ron, sinugo ako. Sino yung sinugo na yun? Yung nagsasalita sa verse 12, na ako nga, ako ang una, ako ang muli, ako ang naglatag ng langit at ng lupa. Yun yung sinugo. Yung sinugo at may nagsugo. Sino yung nagsugo? Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu. Di may tatlo. Anong tawag nyo doon sa tatlo? Di Trinity. Alangan naman tawagin natin yung duo, quartet.
Di ba? O, trio, pwede pa. Trinity. Trios. Di ba? O. Tanggapin nyo, maliwanag talagang may Trinity sa Biblia, huwag nyo labanan. Gayon. Sige. Punta tayo sa New Testament. Kaya sinasabi natin na meron 3 persona eh. At yung pagka-persona, merong conscious, merong damdamin, makapangangatuwiran. Di ba? Marunong mangatwiran, nakakaramdam, may emosyon, madaling sabi. Yan po ang persona. Kaya nga sinasabi natin, God is person? Yes. Di ba? Persona ang Diyos. O bawat isa sa kanila, Holy Spirit, isang persona. God the Father, isang persona. Ang Kristo, isang persona. Pero pagka ang isang turo ay wanes, siya rin ang Ama, siya rin ang Holy Spirit, o halimbawa lang, si Kristo yung Ama, si Kristo rin ang Holy Spirit. Sino yung pinako sa krus? Hindi ba't si Kristo? Ayan. Nung si Kristo yung ipako sa krus, nasaan yung Holy Spirit? Nasaan yung Ama? Kung siya rin yun. Si Kristo ang pinako sa krus, kung siya rin yung Ama, siya rin ang Holy Spirit. Di wala ng Diyos. Di ba? Pinako. Yung Kristong sinasabi, siya rin ang Ama. Siya rin ang Holy Spirit. Kaso, nung si Kristo ay sumigaw, Diyos ko, o kaya naman, Ama ko, ay ibig sabihin, bukod yung Ama, bukod si Kristo. Kaya, walang wanes. Masisira ang wanes dito. Di ba? Ngayon, siguro, alam natin, walang problema sa Ama yun. Tingnan natin yung Holy Spirit saka si Kristo. Binanggit na ng Isaiah 48, si Kristo, Creator, John 1:1-3, nilalang ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Kung wala siya, hindi magagawa ang sanlibutan. Kaya ginawa ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Isaiah 48, ako ang una, ako ang huli, ako ang naglalagay ng patibayan ng lupa, ako ang nagladlad ng langit, ngayon sinugo ako. Ayun. Panginoon Diyos at ng kanyang Espiritu. Kaya may 3 kung oneness naman yan, di wala ng Diyos nung mapako na si Kristo sa krus. Kung siya rin yung Ama, siya rin yung Holy Spirit. Ngayon, tingnan natin. Ang Holy Spirit ba, kabilang ba sa pagka-persona? Ayan. Kabilang ba siya sa salitang God? Kasama ba siya sa Trinity? Yes. Diba? Ngayon, tanong natin, ang Holy Spirit ba mayroong pag-ibig? Kasi sabi nila ay isang kuryente lang, isang power. Pero may emosyon Diba? Ang Holy Spirit may emosyon, may damdamin. Tingnan po ninyo ang 15:30 ng aklat ng taga-Roma. Yan. 15:30 ng taga-Roma. Yan. Thank you po, Sister Margie Minguez Hermosilla. Still watching with you. Thank you po. God bless sa inyo. Yan. 15:30. Ngayon ipinamanik ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa Panginoong Jesucristo. Isa. At sa pag-ibig ng Espiritu, 2. Nakita na ninyo? Ang Espiritu Santo umiibig. Hindi siya power, hindi siya kuryente, hindi siya isang pwersa lang. Meron siyang emosyon. Tinan nyo. Diba? Pag-ibig ng Espiritu. Naku po. Na kayo'y magsipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Diyos. Di 3. Patungkol sa akin. Ayan, may 3 rin, May Trinity talaga May Trinity. Yung iba naman, yung Binitarian, ayaw ng Holy Spirit. Kasi ang babasahin nila, puro Kristo, puro Ama. Tama naman yun Diba? Ito basahin ninyo, may Holy Spirit. Diba?
Oh, kasi madalas nilang kinukuha si Kristo sa kayong ama lang. Ay totoong may talata nun. Maraming talata na binanggit yung ama, binanggit si Kristo. Sa ibang talata. Pero yung Holy Spirit, ito binanggit, liwanag. Trinity yan. Oh, di ba? Ngayon, pinamamani ko sa inyo, mga kapatid, sabi ni Pablo, alang-alang sa Panginoon nating Hesukristo, isa. At sa pag-ibig ng Espiritu, dalawa. Na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Diyos, tatlo, patungkol sa akin. Di may Trinity. Di ba? Liwanag po niyan. Ano pa? Ano pa? Wag lang yung babasahin yung dalawa, yung mga binitarian. Wag lang kayong magbabasa ng puro dalawa. May mga tatlo rin sa Biblia. 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Ganito po. Ayan. Di ba? Okay, 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo ang pag-ibig ng Diyos, dalawa, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. Yan, may tatlo. Trinity. Di ba? Tingnan naman natin yung senaryo. Ito, ewan ko lang, sa grammar, sa senaryo nito, kayo nalilito, kami hindi. Bakit? Maliwanag eh. Balikan natin yung pagbautismo kay Kristo. Tingnan po ninyo, ha? Sige po. Mateo 3. Simulan natin sa 15, 16, 17. Ito yung tagpo ni John the Baptist sa ni Kristo. Gustong magpabautismo ni Kristo kay John the Baptist. Pero ang sagot ni John, Panginoon, ako dapat mong binyagan. Pero sabi ni Kristo, hindi, ako dapat mong binyagan. Ito po ang usap nila. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. Ang pagganap ng buong katwiran, nang magkagayoy pinayagan niya siya. 16. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. Sino bininyagan? Si Kristo. Sabi ng Juanes, siya rin yung Ama. Siya rin ang Holy Spirit. Tignan nyo uli ito. Kung tatama ang inyong grammar dito. Ngayon, umahon si Kristo. Pagkalubog sa tubig, umahon si Kristo. Maya-maya, ang sabi sa atin, narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. Nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Sino si Kristo? Iba ang Holy Spirit. Kung si Kristo rin ang Holy Spirit, sino itong bumababa? Nakita ninyo? Meron bang sinabi si Kristo, ako rin ang Ama, ako rin ang Holy Spirit para pumasok ang aral na Juanes? Trinitarian to eh. Di ba? Huwag yung pag-iisahin ito kasi Trinitarian ito. Bumaba ang Holy Spirit. Kung si Kristo ang Holy Spirit, ba't kailangan pa bumaba ng Holy Spirit? Di ba? Sabi naman ng iba riyan, yung Holy Spirit, si Kristo rin. Tinan naman ninyo. Sino ito? Si Kristo yung bininyagan. Si Kristo yung umahon. Tapos Holy Spirit, si Kristo rin yung bumaba. Paano yun nangyari? Ngayon, tingnan nyo ha. Si Kristo yung bininyagan, yung Holy Spirit, kung si Kristo rin, di dalawa ng Kristo. Tapos may nagsalita pa. 17. Tingnan natin ang 17. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak. Sino naman yan? May anak. Sino yung nagsalita? Nasa kong lubos na kinalulugdan. Ayun na. Paano nyo i-reconcile na Juanes yan? Di ba? Bininyagan si Kristo. Bumaba Holy Spirit, si Kristo rin. Tapos yung nagsalita, si Kristo rin. Ano nangyari? Hindi ba kayo dyan nangingilabot sa talatang yan? Trinitarian yan, hindi yan Juanes?
May nagsalita sa taas. Sino nagsalita? Yung Ama. Ay di bukod. Sino yung bininyagan? Hindi ba si Kristo? Di bukod. Tapos ano yung bumaba? Hindi ba the Holy Spirit? Bukod. Kaya nga ang fundamental doctrines at ang Biblia, meron lang isang Diyos na meron tatlong personang magkakahiwalay. Iba yung Ama, iba yung Anak, iba Espiritu Santo. Dito lang, Trinitarian yan. Sige, kayo po. Yung sinasabi nyo, si Kristo rin sa kapahayagan ng tatlo. Si Kristo, siya rin ang Holy Spirit. Si Kristo, siya rin ang Ama. Nung tumatawag si Kristo sa krus, Ama ko, ako rin nga. Ay, hirap yun. Hindi ba? Dapat ganun na sabi niya. Ama ko, ako rin nga. Dapat ganun. Iba. Naku po. Magulo yan. Magulo yung aral na wanis. Ito ang tama, malinaw, Trinitarian. Di ba? Trinity yan Si Kristo, bininyagan, umahon, may bumaba, Holy Spirit, dalawa, may nagsalita, ito ang sinisinta kong anak. Anak. Sino yung nagsalita? Di yung Ama. Na siya kong lubos na kinalulugdan. Ano pa meron Trinity sa Biblia? Matthew chapter 28. Ayan. Ito hindi sinasabi rito mga pangalan, hindi yan names. Ganito pagkakabanggit, verse 20 na tayo. 19. Matthew 28. 19. Doon lang muna tayo sa 19. Dahil dito magsiyaan nga kayo sa buong sanlibutan, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan. Saan? Sa mga pangalan. Ay, di naman ganon. Hindi ganon ang pagkakabanggit. Inyong bautismuhan sa pangalan. Nino? Ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. May tatlo. Hindi yan wanis. Trinitarian yan. Di ba? Hindi sinabing bautismo sa mga pangalan o names. Binanggit yung Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mangungupi ako kay Pastor Gideon Durante. Ito katwiran ni Pastor Gideon Durante. Ano yung pangalan? Bautismuhan sa pangalan na binubuo ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Bautismuhan sabi ng ating Panginoon sa mga alagad bautismuhan nyo sila sa pangalan. Hindi sinabing bautismuhan sila sa mga pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ano ba yung pangalan? Pangalang Jesus? Hindi. Hindi. Dapat sana kung yan, bautismuhan nyo sila sa pangalan ni Jesus, ay tapos ng usapan? Hindi ba? Tapos na. Hindi. Binanggit pa ni Kristo sa mga alagad bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang tanong natin, eto na, mangungopya muna ako kay Pastor Gideon Durante. Ano yung pangalan? Yan. Na binubuo ng Ama, Anak, Espiritu Santo. 5:27 ng aklat ng Amos, ganito ang nakalagay. 5:27 ng Amos. Okay? Kayo aking papapasukin sa pagkabiyag sa dakoro ng Damascus. Sabi ng Panginoon na ang pangalay Diyos ng mga hukbo. Ano sabi? Pangalan ng Diyos o pangalay Diyos ng mga hukbo. Napansin po ninyo? Kaya yung salitang God, ayan, God, binubuo ng Father, Son, and Holy Spirit. O kanino explanation yan? Kay Pastor Gideon Durante ayon sa Biblia. O hindi ba? Okay, kung tutol kayo rito sa Trinity, palalabasin nyo itong yung oneness, di kalaban nyo si Pastor Gideon Durante, Hebrew Greek, memorize niyan Number 1 yan dito sa Pilipinas na lumaban sa Israel At sasabihin nyo, mali yung 28:19 ng Mateo at wala sa original manuscript.
Oh, di ba? Ay nilalabas niya ni mali si Pastor Durante sa paggamit. Meron niya yun. Di ba? Oh, paano yan? Oh, napakarami pa niyan, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi lang nagtatapos dyan ang Trinity. Hanggang sa aklat ng Apokalipsis ay merong Trinity. Di ba? O halimbawa, tingnan natin doon sa mga tumatanggi sa pagka-Diyos ni Kristo. Sister Beltran, ayan. Balikan natin yung verse 12 ng Isaiah 48. Balikan natin. Paiisip lang natin sa kanila. Ayan. Inyong dinggin ako, O Jacob, at Israel tinawag ko. Ako nga, ayan. Ito, kabisado ng mga nagbabasa ng Bible pag sinabing, sino ba yung ako nga? Ayan. Ako ang una, ako rin ang huli. Etong terminong ito, sino kaya ito? Ayan. Sino yan? Kasi sumunod niyan, naglatag ng langit at lupa eh. O sabihin na natin, granting. Sundan ko na lamang po kayo. Sige, sabihin natin, Ama yan. Ayan na, Ama yan. Halimbawa, God the Father yan. O sige, granting. Ngayon, kung Ama yan, ibig sabihin, magkapantay sila ni Kristo. O naku, baka hindi na naman ninyo matanggap na naman yung pantay. Kasi sabi ng mga saksi, pasensya na po kayo ha, huwag kayong magagalit sa akin kung bumanggit man ako ng reliyon. Para lang maintindihan ninyo, maunawaan, kung sino ang may aral nun. Sabi ng mga saksi, hindi sila pantay, iba ang ama, iba ang anak. Dito, papapantayin natin dito sa talatang to Papantay sila rito. Ito. Sino ito? Kung ayaw niyong tanggapin si Kristo ito, sino ito? Yung Ama. Yan. Sige, punta na tayo para ito ay masabi natin, pantay sila ng Ama pagdating sa pagiging Diyos. Kasi Diyos ito Hindi pwedeng hindi Diyos na lumalang ng langit at lupa. Kasi yung langit, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa, sabi ni Jeremiah, yan ang tunay na Diyos. Pero pag hindi tunay na Diyos, hindi yan makalala lang ng langit. Malilipol yan. Ngayon, sige po. Eto, sabi ninyo, yung Ama ito. Ngayon, takbo tayo ng aklat ng Apokalipsis 1. Ayan. Tingnan natin ha. Chapter 1 ng Revelation, verse 17 at 18. Ayan. Naku po. Sana po makadagdag ito ng pangunawa at pananampalataya ng mga anti-Trinitarian. O kaya naman, antay na pagka-Diyos ni Kristo. Ayan. At nang siya'y aking makita, nasubasub akong waring patay sa kanyang paanan. Ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. Ayun. Nakita ninyo? Tingnan naman ninyo, ha? Analisahin natin. Sino yung nasa Isaiah 48? Sabi ninyo, yung Ama. Ngayon, ginamit doon, ako ang una, ako ang huli. Eto, may gumamit din na salita. Nung makita ni Juan, Revelador, na waring patay, nakita niya, huwag kang matakot. Sabi noong, ako ang una. Sabi niya, huwag kang matakot. Ako ang una, ako ang huli. Verse 18. Yung verse 18, tinampo ninyo. Sino yan? At ang nabubuhay, at ako'y namatay. Ayun. Di naman kayo papayag. Yung ako ang una tuloy dyan sa Apokalipsis 1, ay yung Ama yan. Di ba? Kahit sinong fellowship ang tanungin nyo, sino ba yung Ama dyan? Ay, sino ba yung ako ang unang huling namatay? Yung Ama? Ay, walang papayag dyan Walang papayag dyan. Kausapin nyo ang mga mananampalataya. Sino ba rito yung tinutukoy na una tuling namatay? Tapos sumunod na pangungusap, ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay. Magpakailanman na sa akin ang mga susi ng kamatayan at ang nangades. Sino ba itong namatay at nabuhay? Na tinawag na ako ang una tuli. Ama ba yan? Di ba? Di ba? Opo, Kel, Jericho, George, Arevalo, Happy Sabat din po. Di ba?
Kaya nililinaw natin O kaya, kung hindi naman ninyo matanggap na si Kristo yung nasa Isaiah 48, na lumalang ng langit lupa, na nagsabing, ako ang una, ako muli, maliwanag din yung nagsalita sa Apokalipsis 1:17-18, na ako ang una, namatay, na nabuhay, yan din yung nasa 48 ng Isaiah. Di ba? Ngayon, kung yung Ama naman ang sinasabi nyo sa 48 na ako ang una, di pantay sila, parehas din silang ako ang una tuloy, di pantay sa pagiging Diyos. Saan kayo lulugar ngayon dyan? Di ba? Saan kayo lulugar ngayon? Kaya paras lang sila sa pagiging Diyos. Si Kristo tinawag ding ako ang una tuli. Yung Ama'y tinawag ding ako ang una tuli. Di ba? Last, baka may tanong na po kayo. Meron na lamang tayong 15 minutes. Last, pansamantala. Tingnan po ninyo ang Apokalipsis uli. Ayan, 22. Ayan. Simulan na natin sa talatang 11, 12, 13, 16. Ayan na po. Sunod-sunod na po. Ang liko ay magpapakaliko pa at ang banal at ang marumi ay magpapakarumi pa at ang matuwid magpapakatuwid pa at ang banal ay magpapakabanal pa. Talatang 12. Narito ako'y madaling pumaparito. Sino kaya yan? At ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Verse 13. Ako ang Alpha at ang Omega at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Ayan. Kinumpleto na. Chinchin pansito, di ba? Kumpleto na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Talatang 16. Ayan. Tingnan po ninyo. Akong si Jesus. Ayan, di ba? Tatanggihan pa ba ninyo yan? Ako si Jesus. Yung nagsabing, ako ang una, ako ang huli, ako ang Alpha at ang Omega, pasimula, ang wakas. Ako'y darat madaling pumamparito na dala ang gantimpala. Di ba? Walang iba kundi si Jesus. Ayan, maliwanag na po yan. Tatanggihan pa ba ninyo pagka-Diyos ni Kristo yan? Yung pagkakapantay nila ng Ama sa pagiging Diyos? Tinawag na ako ang una, ako ang huli, siya rin. Di ba? Ano pa? Di ba? Tingnan natin. Ang Holy Spirit, nabanggit dito Verse 16 na ba? Verse 17. Dito tayo sa 22 pala. 22. Takbo naman tayo ng 22. Okay. 22 di ba? Sa 13, 16. Okay. Punta tayo sa 17. At ang Espiritu at ang kasintang babae ay nagsabi, halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. At ang nauuhaw ay pumarito. Ang may ibig ay kumuhang walang bayad ng tubig ng buhay. Pansinin niyo mga kaibigan, mga kapatid, mga nagsusuri, sinasabi sa atin ng Biblia sa Kapitulo 22, nagsalita ang Holy Spirit. Tayo iniimbitahan. Tayo inaanyayahan sa isang malaking kasalan ng kordero. Malapit na ang pagkakasal ng ating Panginoon Jesucristo. Nananawagan at nag-aanyaya ang banal na Espiritu. Kaibigan, kapatid, ngayon pong hapon, kung nais po nating makabilang at makasama sa hapunan at sa kasalan ng ating Panginoon, dinggin po natin ang panawagan ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan po ng Holy Spirit. Pag tinanggap po natin ang imbitasyon ng Holy Spirit sa ating buhay, at tayo'y makakabilang sa isang kasalan, at doon makikita natin ang mukhaan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaibigan, kapatid, ngayong hapon, nais mo bang makasama at maging kadalo sa hapunan at kasalan ng ating Panginoon Jesucristo? Kaibigan,
tanggapin mo ang alok ng ikatlong persona ng kadyusan, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Pagpalain po tayo ngayong hapon sa atin pong pag-aaral. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad